Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O ang sabi, may warrant of arrest na daw si Senator Bongo, mga kababayan, mula sa ICC. Di paano ano yan, Mr. Maravillas? Mababawasan na naman. Mababawasan talaga po. Di ano yan, ni Mr. Maravillas, confirm na. Hindi pa man masyado kinukumpirma, pero ang nag-announce mga kababayan, si Pulong, di ano niya, Mr. Maravillas, yung NBI, yung DILG, kinonfirm na ba? Mamaya ibibigay ko sa inyo yung kwento, mga kababayan. Unahin ko muna itong pinapakalat na kwento ni Pulong mismo. Yan, yung post niya mismo nga mga kababayan, 15 hours ago. Sabi diyan, a highly reliable source informed me that ICC arrest warrants against Senator Bongo and 2 former police officers have already been issued. Wala na ba talagang katapusan ang administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Wala na ba talaga kayong awa o hiya sa pinagagawa ninyo? Huwag gamitin ang mga ahensya ng gobyerno sa pagsupil at pagpapatahimik sa mga kalaban sa politika para lang mapagtakpan ang mas malaking issue ng pagnanakaw sa kabanang bayan. Yung ibang post niya, hindi na natin maintindihan kasi Bisaya na. Ito, sabi niya dito sa last, los ninyo mga talawan o kurap, karma lang na lang amo. Di ano niya Mr. Maravillas ang katotohanan ng balitang yan. Ako tingin ko, baka mayroon na talaga. Kasi siyempre, mayroon din silang mga intelligence tawag dito, information, may mga agents din sila. May mga contact sila din mula sa mga agencies ng ating gobyerno kasi yung kanyang tatay mga kababayan dating Pangulo. So marami sa mga nasa gobyerno natin, sa intelligence community, may connection pa rin sila, may contacts pa rin sila mga kababayan. Kaya nagli-leak sa kanila yung mga information mga kababayan na ganito. Pero yung ating National Bureau of Investigation at saka yung DILG, nagpalabas na rin po ng statement. O na yung NBI, ang sabi, wala pa man sa kanilang official communication. Ito yung report ngayon, mga kababayan ng National Bureau of Investigation. Sabi ni Director Matibag, Melvin Matibag, wala pa mang official communication on alleged ICC warrant laban kay Bongo and 2 other former official ng PNP. Yan sabi diyan, wala po kaming nare-receive pa, walang communication ng warrant. Hindi ko po alam kung saan nanggaling si Congressman Pulong Duterte, kung anong warrant po sinasabi niya. Sabi po ni Director Matibag. Yung PNP, nagpalabas na rin ng official statement. The Philippine National Police has not received any official communication or documentation regarding the alleged issuance of ICC warrant. Kasi po, siyempre, ICC warrant yan. Alam na natin na pag inilabas yan mga kababayan, diretso na yon posas kay Bongo. O diba? Kasi alangan naman, ulitin pa yung nangyari. Yung tumakas mga kababayan, si Bato de la Rosa, na hanggang ngayon nga po, hindi pa nakikita, hindi pa nahuhuli. Diba? At saka po, itong ICC warrant, dapat secret siya. Issued in secret. O ngayon, ang ating theory dito, bakit nag-post ng ganon, si Pulong, baka may naulinigan na sila. Hindi lang nila ma-confirm. So ang ginawa ni Pulong bilang isang strategy ng kanilang kampo, nirelease yung information
para tingnan kung anong yung magiging reaksyon ng ating gobyerno. Kung i-confirm ba o i-deny. O, di ba? Siyempre, yung ating gobyerno, i-deny. O, di ba? So, malamang mayroon na, pero nag-deny lang yung NBI, nag-deny lang mga kababayan, yung DILG, para baka tumakas din si Bongo tulad ni Bato de la Rosa. Siyempre, pag nandyan na yan, mali po yung nangyari noon, yung ginawa po ni Ombudsman Rimulya, DILG Secretary noon. Hindi natin nagustuhan, saka yung sinabi ng kanyang kapatid ni John Vic na nakita ko niya, nilik sa kanyang programa sa DCRH. Unang nagsalita, mga kababayan, si Boyeng Rimulya. Di man dapat niya ito sinabi na may warrant of arrest. So it was confirmed talaga na may warrant of arrest issued November 2025. Ayan tuloy, nagtago si Bato de la Rosa. Nagpakita siya, mga kababayan, after 6 months para lang bumoto kay Alan Peter Cayetano. And afterwards, pinatakas, mga kababayan, ni Alan Peter. Ito na ngayon. Hanggang ngayon, di na nagpapakita si Bato de la Rosa. And after that announcement, mga kababayan, ni Boyeng Rimulya, kinonfirm din ni John Vic, mali po yon. Di ba? Kaya ngayon, tama itong ginawa ng PNP na nag-deny sila. Wala pa man na niya. Kasi ang tingin natin, nilik ni nagpalabas siya, nag-post siya ng ganito para i-confirm kung totoo yung naulinigan nila na balita na may warrant of arrest na kay Bongo at 2 pang opisyal ng PNP na sangkot, akusado dito sa crimes against humanity na nangyari sa war on drugs ni Digong at ni Bato de la Rosa. Kasi ang dapat, kung mayroon na sila na warrant of arrest, then i-surveillance na nila kung nasaan ngayon si Bongo. 'Di ba? At kung nasa Senado si Bongo, edi serve na nila sa Senado. Just like nung nangyari, mga kababayan, sa mga senador, ba't hindi yung tulad ng ginawa kay Bato de la Rosa? Dapat hindi yun maulit na nagkagulo sa Senado. But I think with Senate President Sherwin Gatchalian, hindi na maulit po yung nangyari po sa Senado. Tingin natin immediately, yung leadership ng Senado will cooperate with our authorities kasi may president na po siya. Yung ICC warrant ay legal. Wala nang question sa legality ng ICC warrant ngayon dahil po sa nangyari noon kay Bato de la Rosa. So again, mababawasan na po yung Senado. Yung ating mga senador, patuloy siyang mababawasan as expected po. At inuulit natin, wala po itong kinalaman sa politika ng Marcos administration. Ang warrant of arrest mula po sa ICC is not a political persecution against Digong, against Bato, against Bongo, and all other officials, former officials na nasangkot dito. Ito ay krimen na kinasangkutan nila at ang complainants dito, mga kababayan, hindi ang Marcos administration. Pribadong complainant dito ang sangkot. And our administration, our government has the obligation na ipatupad po ang batas. Ganun lang po yon. Yung sinasabi nila ng kampo ng mga Duterte that this is a tool for political persecution sa mga kalaban, hindi po yun totoo. Itong sinasabi ni Pulong Duterte na sinasabi niya ginagamit ang ICC bilang political weapon. Wala pong ganon. Itong ICC warrants wala pong kinalaman sa politika ng Marcos, kundi ito ay may kinalaman sa crimes against humanity na final laban sa kanila ng mga pribadong complainants.
in relation sa war on drugs ni Digong. Ganun lang po yon. Nagkataon lang mga kababayan na ang presidente ay yung ating Pangulong Bongbong Marcos nang ilabas ang warrant of arrest. Ganun lang po yon mga kababayan. Ngayon, ito naman yung latest tungkol kay Bato de la Rosa na tinulungan na tumakas ng mga senador lalo na ni Robin Padilla. Sabi dito, DOJ, anyone who helped Bato escape may face charges. Yan yung sabi ni Justice Secretary Frederick Bida na papanagutin sa batas yung mga tumulong sa pagpatakas sa Senado kay Bato de la Rosa. Ngayon, sasabihin naman po nila na political persecution. Again, hindi po yan totoo. Walang political persecution. Kung sila ay kakasuhan sa pagpatakas dahil labag po yun sa batas, ang kaso, obstruction of justice. Lumabag sila sa batas for obstruction of justice, so kailangan nilang panagutan yon. Yun lang yan mga kababayan. Huwag kayong tawag dito, maniwala sa kanilang mga propaganda kasi puro kasinungalingan yung kanilang mga sinasabi. Ang gustong mangyari nila, lumabag sa batas, huwag lang panagutin. Hindi naman po maari ang ganon. Ito pa, isa pang kwento dito. NBI magsasampa ng kasong qualified human trafficking laban kay Mike Defensor. Sabi dito, nakatakdang magsampa na ang National Bureau of Investigation ng qualified human trafficking charges laban kay dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng ni-raid na KTV bar sa Pasig City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng maisampa ang kaso bukas o sa Lunes. Sinabi ng NBI na kompleto na ang ebidensya at kasama umano si Defensor sa mga sangkot batay sa kanilang investigasyon. Dagdag pa ni Matibag na ang kasong isasampa ay non-bailable o walang piyansa. Kung non-bailable, ibig sabihin makukulong itong si Mike Defensor, pati yung kanyang asawa at anak. Again, wala siyang relasyon sa politika. May relasyon siya doon sa ni-raid, may nagsumbong na yung KTV bar niya sangkot sa human trafficking. Tama po. Kasi siguradong gano'n ang mga depensa nila na pinopolitika kasi nagsasalita sila laban sa Marcos administration tungkol sa flood control. Wala man pong relasyon yan doon. May nagreklamo, may complainant at nailigtas yung ilan ba yon? 59 yata na mga kababaihan, mga minors. So, kailangang sagutin nila sa korte itong mga kasong kanilang kinakaharap. Tama po. Panagutan nila sa batas yung kanilang violation sa batas. Yun man lang, mga kababayan. Kung hindi sana sila gumawa ng masama, di wala silang problema. Gumawa sila ng masama, lumabag sa batas, managot sila sa batas. Ganun lang po yan. Huwag yung puro politika ang sinasabi. O yan lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea.
tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nitong si Yoli Tan, isang cancer survivor, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po, immune system booster, trusted by survivors. For inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Ito naman po yung bagong product naming binibenta, ay hindi pala. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect, dumiretso kayo kay Ma'am Eileen Rosales, mali-mali tayo. Eileen Closet po, nakabase siya po sa Amerika. Yan ang kanyang live selling po. Every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time, pwede kayo mag-order sa kanya diretso.